Savings, I make three categories. So una for emergency fund, EF. Second is for sinking funds. Ito yung mga nabanggit ko kanina, yung mga extra expenses na hindi regularly natin binabayaran every month pero kailangan nating i-consider sa budget because darating din yan. Kung ang emergency fund ay para sa unexpected expenses, ang sinking fund naman ay para sa expected expenses. Ito yung mga irregular expenses na darating din yan, kailangan nating bayaran, kaya kailangan nating i-budget, paghandaan. And number 3 na category sa ating savings is yung ating investment fund or IF. Ito yung para sa ating mga long-term financial goals or dreams. Maybe 5+ years na kailangan nating pag-ipunan. Ano-ano ba to? Pambili ng bahay, pang-upgrade ng car, pang-start ng negosyo, pang-retirement fund, pang-educational fund, at kung ano-ano pa yung ating mga financial goals. If it's for financial freedom, make sure that you define your own version of financial freedom. What does it look like for you? And what are we going to do in order to achieve our financial goals? Alam kong hindi madaling magsimula, mag-save at mag-invest ng pera, lalo na kung sabi ko nga kanina, sapat lang yung kinikita natin. At sa dami ng gastusin at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, napakahirap po talagang mag-ipon. Pero you can start with 50 pesos if that's what you can afford for now. They start with 50 pesos a day. Then increase it, maging 100, and hopefully after a few months, tumaas na rin yung sweldo mo o nagkaroon ka ng iba pang pagkakakitaan, editaasan din natin yung ating savings. It's not how much you make, it's how much you save. Hindi porket maliit lang yung kinikita mo ay hindi ka na makakapag-save. Yung iba nga, kung sino pa yung malaki ang kinikita, sila pa yung maraming utang, sila pa yung may negative net worth, sila pa yung hindi nakakapag-ipon. So again, you don't have to start big. Just start small and start now.